Sa unang tingin natin ay aakalain natin isa lamang ordinaryong bato ang nandito sa ibabaw ng dagat na ito. Pero ang hindi natin alam ay may nakatago pala itong isang napaka-misteryoso. Malalaman na natin kung ano nga ba ang meron dito sa loob. Iba yung pakiramdam ko dito sa loob eh. Sa kuwebang ito ay merong mga natagpo ang mga buto sa ibabaw ng mga batong ito. Dahil nga sa unang panahon, nung lumaganap yung sakit na kolera, yung mga tao na nagpupunta rito ay namamatay. Isa sa mga patunay na maraming namatay dito, itong lapida na ginawa nila dito, na may nakasulat na mga Hapon. Meron pang mga hagdanan na gawa sa kahoy, no? Tingnan mo. Nung panahon ng Yolanda, nagkasya dito yung 3 barangay dito sa Marabot, Samar. Barangay ng Kaluwayan, Tinabanan, at Barangay Udok. Mula dito sa baba hanggang sa taas. Tanaw natin yung dadalawang gusali na ginawa pa ito ng mga German. Aalamin po natin kung ano yan. Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So ngayong araw ay panibagong lugar na naman ang i-explore natin. So ito yung unang vlog natin sa taong 2024. At sana marami tayong ma-explore ng mga lugar sa taong ito. Ngayong araw ay i-explore po pala natin yung Marabot, Samar. Gamit po natin si EDB 160 o tinatawag ko siyang Kali, na ang ibig sabihin ay Blessing of God. Bago tayo pumunta sa destinasyon natin, ay ipakita ko po muna sa inyo itong old Capitol ng Tacloban na naging parte ng mahalagang kasaysayan. Ang kapitulyong ito ay isa sa mga ginawa ng mga Amerikano sa pamumuno ni Pangulong Sergio Osmeña. Nagsilbi itong temporary national capital na ngayon ay may bagong capital na doon sa Palo Leyte. So dito may nakasaad po na Capitol Building of the Philippines, 1944 hanggang 1945. On the step of this Capitol Building of Leyte was formally installed October 23, 1944. This edifice served as the Capitol Building of the Philippines. Ayan. Bago tayo magpatuloy sa destinasyon natin, ay pasukin muna natin ang isa sa mga makasaysayang lugar dito sa Tacloban City, malapit sa Tacloban City Hall. Ito ang tinatawag nilang Maria Cannon o mas kilala ngayon na Madonna of Japan, na naging parte ng kasaysayan noong World War II. Saktong-sakto, 7 AM ngayon, wala pang katao-tao. At tara, pasukin po natin. Ayan. So itong lugar nga pala ay malaki ang ginampanan dahil sa itong lugar ay naging isa sa mga naging battlefield noong World War II. Dito rin sa lugar na ito ay maraming mga namatay na mga sundalo. Isa sa mga patunay na maraming namatay dito, itong lapida na ginawa nila dito, na may nakasulat na mga Hapon. Makikita natin itong statue ni Madonna of Japan. Bilang alaala ay itinayo nila itong Madonna of Japan, na ang ibig sabihin ay katahimikan at pagiging magkaibigan between Filipino and Japanese people. Isa ito sa mga lugar na ipinipreserba ngayon ng Tacloban City. Alright, so time check, 8 AM na. Mula dito sa Tacloban City ay magta-travel naman tayo ng mahigit 1 oras papunta sa Marabot, Samar. Ayun. So, first time nating mag-ride ng solo. Ayan.
Plaka na, oh. Welcome, Marabot, Samar. So, water break muna tayo. Walang brand. Sana bigyan tayo ni Aqua Plus. Aqua Plus, baka naman. Iniwan ko muna yung motor ko dito sa kaklase ko dahil taga rito siya. Ayan. And then sasamahan niya tayo para pasukin muna yung kuweba na nandito sa area nila. Ayan. So nandito yan sa Barangay Tinabanan. Good morning. Morning. Ayan. Si Ate Leia. Yung kaklase ko nga pala sa college nung nag-aaral ako, at saka yung mister niya, sir. Kaway ka. Ayan. Payaga. Nandito po tayo ngayon sa barangay hall ng Tinabanan para mag-logbook, para secure naman yung pagbiyahe natin. At least alam ng barangay na i-explore natin yung mga rock formation na nandito sa Marabot, Samar. Ayan. Umulan pa. Yun, tapos na tayong mag-logbook and then diretso na tayo sa kuweba. Sa mga hindi po nakakaalam, dati po itong naging evacuation center noong time ng Yolanda. So, ngayon ay papasukin po natin itong kuweba. Tara, makikita po natin na sobrang taas po. Ayan o. Mula dito sa baba hanggang sa taas. Tanaw natin yung dadalawang gusali na ginawa pa ito ng mga German. Aalamin po natin kung ano yan. Para hindi mahirapang akyatin itong kuweba ay nilagyan na nila dito ng hagdanan. Dati wala itong hagdanan. Grabe. Parang abandonado na rin daw kasi medyo may katagalan na rin itong lugar dito. Makikita natin na yung ginamit na hawakan ay gawa sa bakal. Yan. Ayan, dito na tayo sa bungad. Una po nating tingnan itong mga gusali na ginawa nila. Ayan. Tingnan natin. Meron silang mga lababo na ginawa dito na may nakasulat na German Cooperation. Ayan. So, Republika ng Pilipinas, Pamalaang Bayan, Marabot, Samar. Ito yung mga nagpagawa nito dito. Ito yung organisasyon ng Food for the Hungry Philippines. Ito yung grupo ng mga German. Akala ko, nung nandun ako sa baba, ay parang mababa lang. Pero kung nandito ka na sa taas at titingnan natin sa ibaba, grabe, sobrang taas pala nito. Itong kuweba, nung panahon ng Yolanda, nagkasya dito yung 3 barangay dito sa Marabot, Samar. Barangay ng Kaluwayan, Tinabanan, at Barangay Udok dito sa Marabot, Samar. Makikita natin na pag nandun ka sa labas, ay maliit tingnan itong kuweba. Pero kung nandito na tayo sa loob, makikita natin na sobrang lawak nito. Binigyan tayo ng oportunidad na may pakita ko sa inyo itong area. Ayan o. Meron pang mga hagdanan na gawa sa kahoy, no? Tingnan mo. Ayan. Grabe. Sobrang lawak nito. Kaya naman pala, itong lugar ay kumasya yung 3 barangay sa loob ng kuweba. Meron nga dito nag-overnight. Kasi nag-bonfire. May tao kaya dito, ti. Ayan o. Katulad ng mga lugar na napupuntahan natin, isa rin ito sa mga iniwanan ng mga vandalism, itong kuwebang ito.
Yung mga stalactites na nandito ay medyo namatay na rin. Ayan, crystal. Mga stalagmites at stalactites. Bawal mong hawakan. Kasi mangingitim yan pag hinawakan mo. So, okay. So, dito sa loob, wala tayong gagalawing mga bagay o hahawakan o dadalhin. Sa kagustuhan kong maikot itong loob ng kuweba ay nilakad ko pa yung pinakadulo nito. Pero nakaramdam ako ng takot. Ayan. Dahil sa pag-aakalang malayo na ang nararating ko. Pero ito ang tumambad sa akin. Parang umikot lang tayo ah. Nakita ko na to kanina. Dito, maliwanag. Sa sobrang lawak nito, paikot-ikot tayo sa ilong. Hindi natin makita yung butas. Sa puntong ito, dahil sa lawak ng kuweba na pinasok namin, ay hindi na namin alam kung saan kami lalabas. Paikot-ikot tayo. Ayan, kanina pa tayo paikot-ikot dito. Para hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi sa sobrang lawak nito. So, ibig sabihin, itong lalabasan natin, iba pala parang umikot tayo. Hala. So, dito, sa pag-aakala namin, ito na, yung palabas ng kuweba. Pero, hindi pala. Ayan, tingnan nyo, yung CR nandun sa baba. So, ibig sabihin, yung butas na inakyat namin ay paakyat pala. Tapos, kung titingnan natin mula dito sa baba, ang taas pa. Papunta doon. Grabe. Paikot-ikot papunta sa taas. Mali yung nilabasan namin. Imbis na pababa yung puntahan namin, paakyat na pala ito. Tingnan nyo. So dito, napagdesisyonan ko na akyatin pa ang pinakadulo ng kuwebang ito. Ayan. Nandito na tayo sa pinakatuktok nitong kuweba. Ayan. Nandun yung ilaw nila. Makikita natin na sobrang liit na. Nanginginig na yung mga tuhod ko. Sobrang taas pala nito. Akala ko simpleng akyatan lang yung gagawin natin. Hindi pala. Patay. Isang pagkakamali lang dito. Pwede kang... hindi ka may nagkakataktak na bato. May naglalaglagan ng mga bato. Yan ka lang. Ayan. Grabe, sobrang taas yung inakyat natin, Ito na, pinakalas na aakyatin. So, posible, itong areang ito ay naging kampo ng mga Hapon noong World War II. So, marami ang mga nagtataka kung bakit mayroong ditong kuweba na napakalaki dito sa Marabot, Samar. Marami ang sabi-sabi na sa kuwebang ito ay mayroong mga natagpuang mga buto sa ibabaw ng mga batong ito. Dahil nga sa unang panahon, nung lumaganap yung sakit na kolera, yung mga tao na nagpupunta rito, ako din po sa mga nakalap nating impormasyon ay namamatay. At hindi po natin alam itong kuweba nito dahil wala pong nakapagsabi kung isa ba ito sa mga naging parte ng World War II. Dahil kung makikita natin, talagang parang naging kampo ito ng mga sinaunang panahon. So yun, natapos na natin i-explore yung kuweba dito sa area ito. Sana sa mga nakapanood nito, matulungan natin yung Tinabanan, Marabot, Samar na ma-develop pa itong lugar dahil marami itong mga taong mga kababayan natin na makikinabang sa tuwing may sakuna. Isa ito sa mga nagiging silungan nila at takbuhan, lalo-lalo na malapit ito sa dagat at ang taas ng pwesto ng kuweba na nandoon. Ika nga ng mga taga rito, kahit na may bagyo, hindi mo mararamdaman na malakas yung hangin kapag nasa loob ka. Kaya naman, sana ma-develop itong lugar na ito at mapangalagaan. Pagkatapos kong ikutin
ang napakalaking kuweba dito sa Barangay Tinabanan, ay sumakay ako ng bangka para puntahan ang isang misteryosong rock formation na makikita sa kabilang isla dito sa Marabot, Samar. Pagkalipas lamang ng mahigit 1 oras na biyahe, narating natin itong madong-badong rock formation kung saan makikita dito sa gitna ng kadagatan. Sakop ito ng Marabot, Samar. Pinuntahan ko ito para alamin at ipakita sa inyo kung ano nga ba ang meron dito sa loob na makikita natin. Kaya alamin natin. So dito, 3 po itong rock formation na makikita natin dito. Kung matatanaw natin dun sa malayo, hindi po natin aakalain na malaki pala ito sa malapitan. Ito yung pinaka-challenging part ng pagbaba kasi hindi natin makontrol yung agos ng tubig dito sa gilid. Kaya kinakailangan nating mag-dahan-dahan. 1, 2, 3. OMG! Woo! Wow! Wow! Grabe oh! Yung alon. Woo! Kakatakot. Ayan oh. Buti na lang nakababa tayo. So dito na tayo sa pinaka-kuweba nitong tinatawag nilang madong-badong. Malalaman na natin kung ano nga ba ang meron dito sa loob. Dapat pag pumunta kayo dito ay siguraduhin yung naka-complete gear kayo. May sapatos kasi matutulis yung mga bato. Nanginginig yung tuhod ko, hindi ko alam kung bakit. Meron akong kinakatakutan na hindi ko alam dito. Pero kanina nakakita tayo ng balat ng mga ahas diyan sa loob. Kasi karamihan yung mga walo-walo na mga ahas na poisonous ay nakatira dito sa mga ganitong klaseng lagun. Sagrado kung ituring ng mga taga Marabot, Samar itong lagun na to, kung kaya nilagyan nila ng rebulto. Napaka-amazing talaga. We will break the silence. Ito na yung nakatagong ganda ng rock formation na tinatawag nilang badong-badong. Etong lagoon na nandito sa loob ng kuweba na napakalinaw at napakaganda. Ayan. So, grabe ano. Sinubukan po nating umakyat dito sa pinakatuktok pa nitong nasa bungad na bato. At dito ko na na-appreciate yung ganda ng lagoon na makikita natin sa baba. Grabe oh. Breathtaking view dito sa rock formation na ito. Wow! Talaga namang mapapawaw ka talaga sa ganda. Wala akong ibang masabi kundi talaga wow. Ilang beses ka nang nakapunta rito? First time. Siya na taga rito lang sa Marabot, Samar ay first time niyang makapunta rito. Bakit first time kang pumunta rito? Malayo, masyadong malayo sa amin. At saka, Kaya first time ko dito. Yun nga lang, low tide kasi ngayon. Kasi kung high tide, mataas yung tubig. Pwede maligo dito. Isa sa mga patunay na talagang mayaman sa atraksyon ang isla ng Samar dahil sa mga ganitong makikita natin. Ayan o. Sobrang lakas ng hagupit ng alon. Yung kulay ng bato ay kulay pink at yung kulay ng tubig ay kulay asul. I hope mapuntahan itong area ito ng mga kababayan natin na nakakapanood lang dito. So, paano makapunta? Punta lang kayo sa Marabot, sa Osmeña. Pwede kayo sumakay doon ng bangka. Dito ko muna ito tatapusin itong video. Gusto ko nga palang pasalamatan yung nakasama natin ngayong araw, si Alvin Mendros at si Ate Lea na nag-guide sa atin, at syempre sa hindi tayo makakarating dito kung wala tayong driver, kay Kuya Manny. Ayan. So maraming salamat sa inyo. Samahan nyo pa ako sa susunod ng mga biyahe na gagawin natin. At huwag nyo kalimutang i-like at share itong video. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na gagawin ko. See you again sa aking next na biyahe.